Ang kwento na inyong maririnig ay batay sa totoong karanasan. Ngunit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadyang binago o pinaikli upang mapanatili ang privacy at kaligtasan ng mga tauhang sangkot. Layunin ng pagbabago na magdulot ng aliw at aral sa aming mga tagapakinig. Wala po kaming hangaring magkaroon ng pagkakatulad sa totoong buhay, ang mga pangalan, lugar at pangyayari. At ang anumang pagkakatulad ay hindi sinasadya. Magandang araw po sa inyo, Dark Shadow. At sa libu-libo ninyong tagapakinig, sana po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang kapamakan. Napakinggan ko na po ang mga kwento niyong aswang. Kaya naisipan ko rin pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Itago niyo po ako sa pangalang Eric, 26 years old, nagmahal sa isang babae na hindi ko po masyadong inalam ang kanyang pagkatao dahil nabighani po talaga ako sa kanyang kagandahan at kabaitan. Matamis kasi siyang mangusap kapag kaharap ko at damang-dama ko na mahal niya ako. Pero dumaan ako sa isang pagsubok na labis na nagdulot sa akin ng takot dahil sa isang bawal na pag-ibig. Ang lakas naman ng loob mo na ligawan agad ako. Hindi ka man lang nag-alangan na ligawan agad ako. Ang kapal ng mukha mo. Para hangaring maging asawa agad ako. Mahal ko po si Dolor. Handa ko po siyang pakasalan at bigyan ng magandang buhay. May trabaho ako at may negosyo. Kaiba nga ng ginagawa mo, lalaki. Hindi ka nababagay sa anak ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Kaya habang maaga pa, putulin mo ng kahibangan mo sa kanya. Dahil hindi ka namin gusto para sa anak namin. At oras sa pagpilitan mo yung gusto mo, mapapahamak ka lang. Kaya kung ayaw mong mapahamak, mabuti pang putulin mo na ang kahibangan mo sa kanya. Pero sir, mahal ko po ang anak ninyo. Bawal na pag-ibig! Teka, sandali lang ho. Umalis ka na! At huwag ka nang babalik dito. Tagtanan mo naman ako! Kalimutan mo nang nakilala mo siya! Di maaari to. Dolor! Dolores, nandito ako! Lumabas ka dyan! Alam ko naririnig mo ako! Sige na, please! Lumabas ka dyan! Kausapin mo ako! Kailangan ko magkagawa ng paraan para magkita kami ni Dolores. Kung ano man ang dahilan ni Mang Santos, kung bakit ayaw niya sa akin para sa anak niya, kailangan ko malaman. Hindi naman pwedeng porke sinabi niya na layuan ko ang anak niya, basta na lang akong susunod. Hindi pwede. Mahal kita, Dolores, kaya gagawin ko ang lahat para malaman ang totoo. Bagamat halos ipagtulakan ako ng ama ni Dolores, buong tapang pa rin akong nagpursigi sa dalaga. Nararamdaman ko may hindi magandang nangyayari sa kanya, kaya pinili kong manatili malapit sa bahay nila upang maganap ng pagkakataon na makausap si Dolores. Nang mapansin kong paalis na ang kanyang ama patungo sa bayan at masigurado kong hindi yun makababalik kaagad, sinamantala ko na ang pagkakataon. Lakas loob akong pumasok sa bahay nila, sa lugar na alam kong madalas tinatambayan ni Dolores. Dolores? Eric? Mabutit lumabas ka. Sabi ko na nga ba, dito kita makikita. Hindi ka dapat makita ni Ama. Sinadya ko talagang umalis siya bago ako tumungo rito. Nakita ko siya sa bayan. Sigurado akong matatagalan yun bago makabalik. Oh.
Pagpasensyahan mo na ang aking ama. Ganun lang talaga siya sa mga lalaking nagkakagusto sa akin. Itinataboy niya palayo sa akin. Bakit ganun na lamang yung tutol niya sa pagmamahalan natin? Ano bang problema? Pwede mo namang sabihin sa akin para alam ko rin ang gagawin ko. Paano naging bawal ang pagmamahalan natin? Meron na bang nagmamayari ng puso mo? Eric, paano naging bawal? Alam ko wala ka pa namang asawa. O baka naman naglihim ka lang sa akin. May asawa ka na ba dati? O hiwalay ka lang? Hindi. Hindi sa ganun. So ano nga yung dahilan? Possessive ang tatay mo? Ayaw niya may kahati sa anak niya? Dolores, sabihin mo sa akin. Hindi ko kasi maintindihan. Eric, totoo. Bawal ang pag-ibig natin dahil may asawa ka? Dating asawa? Niluloko mo ba ako? Hinayaan mong mahulog ang loob ko sa'yo? Tapos ganito lang? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoong kalagayan mo? Ang estado mo sa buhay? Niluloko mo ba ako? Hindi. Mahal kita, alam mo yan. Yun naman pala eh. Ano nga bawal? Sa tingin ko pagdating sa pag-ibig, hanggat pareho kayo ng nararamdaman, walang sabit, walang bawal dun. Eric, hindi mo kasi naiintindihan eh. Paano ko nga maiintindihan? Kung hindi mo ipaliliwanag sa akin, ganun ba kahina ang utak ko na tingin mo sa akin kaya hindi ko maintindihan ang sasabihin mo? Eric, alam ko na. Pinaasa mo lang ako, no? Oh. Pinaglaruan mo lang ang puso ko. Eric, Hindi ko lubos maisip. Sa kabila ng pagiging maganda mo, manloloko ka rin pala. hindi totoo yan. Eric, Niloko mo ko. Eric, Tama na. Minahal kita. Handa kitang ipaglaban at ipagtanggol. Pero kung ikaw, ayaw mong lumaban, wala na rin akong magagawa. Eric, sandali! Eric, saan ka pupunta? Eric, makinig ka naman sa akin, oh! Bumalik ka rito! Eric! Grabe, Dark Shadow. Hindi lang katatakutan ang mga bahagi ng aking kwento. May kadramahan portion din. Pero yun po talaga kasi ang nangyari. Kahit sino naman kapag totoong nagmahal, kapag ganun ang sasambulat sa'yo, masasaktan ka rin. Sobra talaga ako nasaktan. Pero pakiramdam ko, ako na lang ang may gustong ipaglaban ang aming pag-iibigan. Pakiramdam ko, sumusuko na siya. At mas gusto niyang sundin ang kanyang magulang. Hindi ko lang malaman kung ano ang dahilan. Kung tila ba bakit parang galit na galit sa akin ng kanyang ama. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang maging mabuting kasintahan ni Dolores. Pero sadyang mailap sa amin ang pagkakataon. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga sandaling yun. Pakiramdam ko, parang binagsakan ako ng langit at ng lupa. Madrama, diba, Dark Shadow? Pero yun talaga ang nangyari. Parang wala nang direksyon ang buhay ko. Kasi alam ko naman sa sarili ko, mahal na mahal ko si Dolores. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit ayaw sa akin ng kanyang ama. Wala naman akong ginagawang masama, lalong hindi naman ako masamang tao. Dala ng sakit na naramdaman ko pagkatapos ng kabiguang yun dahil malaki talaga ang impact nito sa buhay ko. Nagpakalasing talaga ako ng sobra, Dark Shadow, na halos hindi ko na namamalayan ang ginagawa ko. At nasangkot ako sa gulo.
Manloloko! Gago ka! Pasensya lang. Di ko sinasadya. Anong hindi sinasadya? Nakita mo nang magkakasalubong tayo? Tinapunan mo pa talaga ako ng bote? Paano kung tinamaan ako? Sir, kung ano kasi... Kung sawa ka na sa buhay mo, huwag kang mandadamay ng ibang tao! Teka, anong gagawin niyo sa akin? Bugbugin yan! Teka, wag! Mawa kayo sa akin! Wag! Bitiwan niyo ako! Tama na! Teka! Sige, hindi mo kaya! Ay! Baka napuruhan natin! Itapon niyo! Ayun! May basura doon! Doon niyo itapon! Sige! Tara! Baka napuruhan natin yan ha! Kasalanan niya! Ano yun? Narinig niyo ba yun? Ha? Parang may aswang ah! Aswang! Ako ka! May aswang ka! Naku! Muna tayo! Tabi na! Hindi. Totoo ba itong nakikita ko? Isang kakaibang nilalang at ang pangit ng itsura niya. Nagsipag-alisan na yung mga lalaking nanakit sa akin. Nawala tuloy ang kalasingan ko sa nangyari. Hanip, totoo pala talagang aswang. Pero bakit ganun? Bakit parang yung mga lalaki lang na nabubog sa akin ang sinalaki niya? Kahit hinang-hina ang katawan ko ng mga oras na yun, rinig kong may kakaibang nilalang sa lugar na yun. Sobra silang nahintakutan sa nakita nila doon mismo sa basurahan kung saan nila ako itinapon. Narinig ko rin ang sigaw nila. May aswang daw silang nakita. Kaya kumaripas sila ng takbo ng mga oras na yun. Ako naman, hinintay ko na lamang ang pwedeng mangyari sa akin. Kung totoo man na aswang nga talaga ang dahilan kung bakit sila nagtipwasan, inihanda ko na ang sarili ko ng mga oras na yun. Na kung sakali mang kainin ako nun, kung totoo man nga iyon, paano ko nga ba malalaman kung aswang nga ang naroon sa kinalalagyan ko? Ilang sandali pa nagdidilim na ang aking paningin sa tindi ng sinapit ko sa mga mata na lalaking nambugbog sa akin. Naisip ko, si Dolores ang may kasalanan ng lahat. Naisip ko noon, kung mamamatay man ako, malalaman ni Dolores ang hindi magandang naging bunga nito kapag natuklasan niya ang nangyari sa akin. Pero talaga direksyado, sobrang hinang-hina na ang katawan ko noong mga oras na yun. Hanggang sa nawala na ako ng malay, hindi ko na rin namalayan kung sino ang nagbuhat sa akin pauwi ng bahay. Hindi ko na rin napansin kung sino ang nanggamot sa akin. Basta pagising ko, nasa bahay na ako. May mga pantal na ako, likha ng pangbubugbog sa akin. Ang sakit ng katawan ko. Ang basa ko. Sino gumamot sa akin? Ang mga wilang yan na yun, pinagtulong-tulungan nila ako. Kasalanan mo to, Dolores. Kung hindi ka sana naglihim sa akin, sana sinabi mo na sa akin noon pa. Umiwas na sana ako dahil ayoko sa isang bawal na pagmamahalan. Pero bakit ginawa mo sa akin to? Bakit pinahulog mo ang loob ko sa'yo? Tapos ngayon, lulukuhin mo lang ako? Manluloko!
Talipandas! Tay, Ano? anong gusto mo? Papatayin mo ba ako? Sige, gawin mo! Nakahanda ako. Pero ipaglalaban kong karapatan kong umibig at magmahal. Kung gusto ko sana, hindi ka na nakabalik dito. Aswang ka! Sige, gawin mo. Patayin mo ako. Pero hindi ako basta-bastang papayag na mamatay. Lalabanan kita! Matapang ka! Lalabanan kita! Matapang ka! Eto sa'yo! Sige! Ha? Ituloy mo! Oh. Nang mabulgar kung sino ka! Oh. Kung sino tayo! Ituloy mo! Oh. Akala mo hindi ako lalaban sa'yo? Sige! Kung hindi lamang kita, anak. Kung hindi lang kita mahal. Anong uri ng pagmamahal ito? Ipinagkait mo sa akin ang lalaking mahal ko. Pinaniwala mo siya na isa itong bawal na pag-ibig. Pero alam mong hindi totoo yun. Pwede ko siyang mahalin. Kahit isa siyang tao. Nagmamahalan kami, Tay. Dahil hindi kayo pwede. Normal siyang tao. Hindi siya isang aswang. Pwede siya. Pero patayin mo muna siya. At ibigay mo sa akin ang kanyang puso at ang kanyang atay. Iyon ang dapat. Masyado kang hayok sa laman ng tao. Gusto mo sa'yo lahat? Hindi ka nakukontento sa gabi-gabi mong paggala para maghanap ng biktima? At pati mahal ko, gusto mong biktimahin? Tumigil ka! Basta mula ngayon, dayuhan mo na siya. Dahil kung hindi ako magdadalawang isip na pareho ko kayong tudasin. Magagawa mo yan kahit ngayon na. Pero tinitiyak kong mahihirapan ka, Itay. Akala mo ba? Basta-basta ka lang papatay? Umalis ka na sa harapan ko! Buwisit ka. Akala ko pa naman, lahat ng gusto ko ay gagawin mo. Yung pala, kakalabanin mo pa ako? Ha? Nagigigil ako sa'yo! Sige. Sige, patayin mo ako. Patayin mo ako nang matapos ng lahat ng ito! Masyado kang madrama! Kailangang itatak mo sa iyong puso at isipan. Isa kang aswang. Ang aswang ay para sa aswang, hindi para sa isang tao. Nauubos na ang lahi natin. Ikaw na lang ang pag-asa para dumami ang lahi ng mga aswang. Gagawin mo kung palahi ang aswang? Yun ang nararapat! Patawad. Noon pa ako naging sunod-sunuran sa'yo. Pero ngayon, kailangan na kitang suwayin. Ano? Kung gusto mo magpatuloy ang lahi natin, ikaw ang maghanap ng kapwa mo aswang! Oo. Doon ka magpalahi! Hindi pwede! At bakit hindi? Matatanda na sila. Ang babaho nila. Ikaw na lang ang bata sa lahi ito. Hindi! Hindi ako susunod sa gusto mo, Ama. Hindi! Oo. Nagdahil sa lalaking yun, nagbabago ang pananaw ni Dolores. Hindi maganda ang patuloy niyang pakikipagmabutihan sa lalaking yun. Kung hindi kita mapipigilan sa nararamdaman mo sa kanya, pues, puputulin ko ang dahilan ng ipinagkakaganyan mo. Kailangan maging ganap ka ng aswang para gumana ang maitim na kapangyarihan sa katawan mo. Para maisip mo na ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugo ng isang aswang. Tutulman ang kalooban ni Dolores sa kagustuhan ng kanyang ama. Kailanman hindi niya lubos maisip, nagugustoy ng kanyang ama na gawin siyang palahian ng mga kauri nitong aswang. Bagamat may lahing aswang siya, pero ang puso niya ay sa tao. Kaya isipin niya lang ang kagustuhan ng ama, sukang-suka na siya sa mangyayari sa kanya. Kaya buo na ang pasya nito na suwayin ang kanyang ama. Dito sa dalampasigan na to. Baka sakaling
makalimutan ko si Dolores. Ang babaeng minahal ko. Na hindi ko malaman kung bakit. Bigla na lang nagbago ang lahat. Sa halos 2 taon namin magkasintahan, bigla na lang siya nagbago. Dahil lang sa kagustuhan ng kanyang ama. Gusto na rin kitang kalimutan, Dolores. Pero bakit hindi ko magawa? Kahit anong pagpigil ko, pilit kang sumisiksik sa utak ko. Eric? Dolores? Eric? Bakit nandito ka? Dahil naramdaman ko naririto ka. Lakas ng pang-amoy ha. Alam ko, nasaktan ka sa mga sinabi ko. Pasensya na. Maaaring sa ngayon, hindi mo pa mauunawaan pero darating ang panahon, maiintindihan mo rin ang lahat. Hindi ko pa kasi masabi sa iyo eh. Bakit ka nga pala nandito? Eric, Kung gaano kasalimuot ng alon sa dagat, ganyan din ang nangyari sa akin. Mula nung nakipag-iwalay ka, para na akong alon na tinatangay ng hangin kahit saan. Nawala ng direksyon ng buhay ko, Dolores. Parang ayoko nang magpatuloy na mabuhay. nagpunta ako dito para Para ano? sumama sa'yo. Umalis tayo ng islang ito. Dalhin mo ako sa lugar na hindi tayo masusundan ni Itay. Dolores? Oo, Eric. Katulad mo rin ang nararamdaman ko. Hindi ko rin kayang mawala ka sa akin. Hindi ko kayang iwan ka. Magsama na tayo. Paano ang asawa mo na Hindi. Wala akong asawa. Wala. Maniwala ka sa akin. Pero di bang sabi ng Itay mo, bawal ang pagmamahalan natin? Sa akin ka maniwala. Dalaga ako. Wala pa akong iniibig kundi ikaw lang. Ikaw lang, Eric. Yun ang katotohanan. Dolores? Hindi tayo dapat magtagal dito. Pero Dolores... Kaya mo ba akong ilayo sa ama ko? Oo. Kung ganun, bukas, sa Pantalan, hintayin mo ako. Maagang aalis ang lansya, papunta sa terminal ng bus, patungong Maynila. Sige, pero sigurado ka ba darating ka? Darating ako, pangako yan. Ayoko nang sumunod sa ama ko. Ayoko na, Eric. Yet the music that's in my heart is the same sad refrain. Memories of you. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa darating na kabilugan ng buwan. Kung sa Maynila man ako abutan, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko rin alam kung mamahalin pa ako ni Eric. Sa oras na malaman niya ang totoo sa aking pagkatao. Na ako'y isang aswang. Come and go, million different people all around. No use searching for, I'll never find you there. Masyado talagang matigas ang ulo mo. Ama? Talagang ang gusto mo ang nasusunod? Ang pagpupumilit mo na masunod ang gusto mo. Iyan ang magpapahamak sa'yo. Samungan ka ng mga aswang! Ama? Nag-impake ka ng mga gamit mo? Ha? Patunay lang yan na talagang sinusuway mo na ako. Bakit hindi ko kayang payagan? Dapat mo maintindihan. Kung ipagpapatuloy mo ang kahibangan yung dalawa,
at lalayo kayo sa islang ito. Ha? Alam mo ba? Ha? Hindi mo ako matatakasan. Kung inakala mong matatakasan mo ako, hindi magyayari yun. Dahil ang nakatakda ay nakatakda na. Yan ay ang pagiging ganap mong aswang. Ama, Kapag naging ganap ka ng aswang, hindi mo kakayanin. Kailangan mo ng paggabay ng isang ganap na aswang para makontrol mo ang iyong sarili. Dahil kung hindi, baka lalaki yon, siya ang una mong kainin kapag naging ganap ka ng aswang. hindi. Hindi mangyayari yan. Dolores! Tingnan mo ang malalim na pilat na ito sa aking tiyan. Tingnan mo! Anong... Kagagawa niya ng iyong ina nang maging ganap siyang aswang. Hindi niya nakontrol ang kanyang sarili. Dahil ang kumontrol sa kanya ay ang kapangyarihan ng isang pagiging aswang. Napigilan lamang siya na makakita siya ng isang lalaking mangangaso. Yun ang kanya kinain. At ang nagyari sa iyong ina, mauulit sa iyo. Hindi. Gusto mo bang kainin ng buhay ang lalaki yon? Hindi totoo yan. Hindi ka dapat lumayo ng isla hanggang hindi ka pa nagiging ganap na aswang. Nililinlang niyo lang ako. Para hindi ako umalis ng islang to. Para masunod ang gusto mo. Nagawin akong palahian ng mga aswang. Kung ganun, aalis ka pa rin? Sasama ka sa lalaking yon? Oo. At hindi niyo ako mapipigilan. Sino may sabi sa'yo? Ama, Ilang sandali na lang ang hinihintay ko. anong... Bakit? Nanghihina ako. Anong ginawa niyo sa akin? Ako ang pinuno ng mga aswang, di ba? Na hindi pwedeng paglalangan ng kahit sino. Kahit ang anak ko pa. Anong ginawa mo? May ginapit ako sa'yo. Isang kapangyarihan ng isang aswang. At yun ay magiging daan para matulog ka hanggang sa pagbibilog ng buwan. Mag-isang aalis sa islang lalaki yon at maiiwan ka dito. Magyayari ang nakatakda sa'yo. Magiging ganap kang aswang! Ang sama. Kaya nga aswang, di ba? Kambon ng kadiliman. Kaya masama. Likas yun sa atin. Ngayon, matutulog ka na. Bago pa ang kabilugan ng buwan, kailangan magyari ang pagpapalahi ng mga aswang at wala ka na magagawa para tanggihan ang kapalarang nakatakda sa'yo. Huh? Ay, maya pa lang. Alis ng lansya. Nasaan ka na, Dolores? Sabi mo maaga kang darating. Isang lantya na lang ang aalis. Kapag nakaalis to, bukas na ang susunod na biyahe. Sigurado ka bang darating ka? Baka niloloko mo na naman ako. Dolores, bakit lagi mo na lang ako pinaglalaroan? Darating ka pa ba? Sana sinabi mo na lang sa akin. Lalo mo lang tinudurog ang puso ko eh. Ikaw ba si Eric? Sino ka? Pinabibigay ni Dolores. Nasaan siya? Buksan mo na lang. Nakalagay dyan ang mensahe ng sulat niya. Sige, alis na kami. Dolores? Eric, patawad. Pero buo na ang desisyon ko. Masusundin ko ang aking ama. Marahil hindi mo pa mauunawaan sa ngayon. Pero darating ang panahon, mauunawaan mo rin. Kapag nakilala mo na kung sino ako, kalimutan mo na lang ako. May mas nakahihigit pa sa akin
na darating sa'yo. Dolores. Hindi. Hindi totoo ito. Nag-usap lang tayo kahapon. Ikaw mismo nagsabi sa akin na aalis tayo ng isla na to. Teka, hindi niya ito sulat kamay. Kaya hindi ako naniniwalang galing sa kanyang sulat na to. Kinakabahan tuloy ako. Parang may nangyaring hindi maganda. Patawad, Dolores. Pero hindi ko kayang gawin ang sinasabi mo. Alam ko rin na hindi ikaw may gawa ng sulat na to. Kaya kahit mapanganib na pumasok sa bahay niyo, gagawin ko. Makulang kita sa ama mo. Kukunin kita at aalis tayo ng isla na to. Mabuti at nagising ka na. Nasaan ako? Nandito ka sa bahay. Bakit? Nakakala mo ba nakalayo na kayo? Kasama ang lalaki yun? Ano ito? Bakit niyo ako itinali? Para hindi ka makaalis sa islang ito. Pakawalan niyo sabi ako. Tanggalin niyo ang gapos na to, Ama. Aalis ako. Hintayin natin ang kabilugan ng buwan. Mamaya, magiging isa ka ng ganap na aswang. Hindi. Kaya kahit hindi ko tanggalin yan, makakagawa ka ng paraan para makawara dyan. Hindi ako magiging ganap na aswang. Ayoko maging aswang. Ayoko. Wala ka nang magagawa. Nasaan si Eric? Anong ginawa niyo sa kanya? Pinaalis na sa isla na nagdurusa dahil sa nalaman niya ang katotohanan. Nasaktan siya. Ang sama niyo. Dolores, anak. Kalimutan mo na ang lalaki yun. Maghanap ka na ng iba. Nakaalis na yun ng isla. At ikaw, tanggapin mo na ang kapalaran na katakda sa'yo. Hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hindi aalis ng isla si Eric na hindi ako kasama. Alam kong hihintayin niya ako. Talagang kilalang kilala mong lalaking yun, ano? Oo, Ama. Mas kilala ko siya kesa sa inyo. Lolo! Wala ka na mo talagang respeto sa akin? Wala rin makilala mong lalaking yun? Kaya hindi ko siya gusto para sa'yo. Dahil inilalayo ka niya sa akin. Huwag niyo siyang gagalawin. Kung ayaw mo maging mortal tayong magkaaway. Ako ang pinuno ninyo. Kaya akong masusunod. Anak lang kita. Kaya kailangan magpasakop ka sa akin. Pakawalan niyo ako dito! Hintayin mo na lang na magbago ang anyo mo. At kapag naging ganap ka ng aswang, nakaabang na ang mga lalaking aswang para ipagpatuloy ang lahi. Hindi! Hindi niyo magagawa yan! Wala ka nang magagawa dahil nakatakda na yun. Magiging ganap kang aswang sa ayaw at sa gusto mo. Nandito na ako sa bahay nila, Dolores. Sana nga talaga. Tumalab ang asin at bawang sa kanila. Pero kung hindi, patawarin ako ng Diyos. Ang baril ko ang tatapos sa kanila. Kailangan mabawi ko si Dolores at iaalis ko siya rito. Sige na! Magsipaghanda na kayo para sa pagbabagong anyo ng anak ko. Kapag naging ganap na siyang aswang, tsaka nyo gawin ang pagpunla ng binhi sa kanya para magpatuloy ang lahi ng aswang. Natatakam na kaming gawin ang ritual na ito. Napakaganda pa naman ang anak ninyo. Raulo, lalahiyan mo lang siya ng pagiging aswang. Ha? Hindi sasamantalahin. O sige na, pagsabihan mo ng lahat na magsipaghanda na sa nalalapit na magpaparami natin ng lahi ng mga aswang. Sinasabi ko na nga ba? Kaya pala, inilihim sa akin ni Dolores dahil masama ang balak ng kanyang ama sa kanya.
Dating na ang pinakahihintay natin! Pakawalan niyo ako rito! Ihanda na ang seremonya! Bubunyi tayo mamaya! Kapag tunay ng kauri natin ang aking anak! Ayoko! Hindi mo na mapipigilan ang nakatakda sa'yo! Ikaw na lang ang natitirang dalaga sa ating angkan! At wala nang kakayahan ng iba nating kalahi na magbuntis! Kaya ikaw na lang ang pag-asa magpatuloy at magpapatuloy na magpaparami ng mga kalahi natin. Ayoko! Pakawalan niyo ako dito! Aswang sila. Ito ba ang lihim ni Dolores na hindi niya masabi-sabi sa akin? Anong gagawin ko para mailigtas ko siya? Baka nga ang mga asin na ito makatutulong. Kumpleto ito. May asin, may bawang, at may kamanya. Kung alin man ang makapipigil sa kanila, baala na. Malapit na, Dolores. Malapit na. Nasa ilalim ka na sa kapangyarihan ng pagiging aswang. Dolores! Ano? Eric! Oh, ikaw! Oo, hindi ako naniniwalang galing sa kanya ang sulat na pinadala mo. Oh, Eric! Na nagsasabing pinili niyang sumunod sa inyo kesa sumama sa akin. Eric, tulungan mo ako! Hindi sila pwedeng magtagumpay sa plano nila. Ayoko maging kasangkapan ng kasamaan nila. Tulungan mo ako! ang lakas naman ng loob mo, lalaki. Nagpunta ka pa rito. Pero mabuti yun. Hindi na kami mahihirapang tapusin ang buhay mo. Bago man gawin ang pagpupula ng binhi ng mga aswang, kakaibo na sila. At ikaw ang kanilang magiging pagkain. Eric! Hindi ako natatakot sa inyo. Eric, tulungan mo ako! Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Pero bahala na. Ha! Ang lakas ng lobong pigilan ang nakatagda. Huliin siya! Marami akong bawang dito. Oh. May asin akong dala. At alam kong dito kayo natatakot. Eric! Anong nakakatawa? Hindi kami natatakot sa bawang at asin. Kung ganon, anong dapat ang pangontra? Kung naparito ka para magluto lamang, nagkakamali ka. Hindi kami natatakot sa bawang at asin na dala mo. Nagluluto din kami ng ulam at gumagamit kami ng mga yan. Ha? Kung ganon, anong kinatatakutan nila? Kung hindi sila natatakot sa asin at bawang. Ano? Ha? Ang lakas ng loob mo na pumasok sa lungga ng mga aswang. Kung hindi kayo natatakot sa asin at bawang na dala ko, siguro naman dito, matatakot kayo! Ha? Baril? Akala nyo, basta na lang ako papasok na hindi ko pinagandaan? Pakawalan nyo si Dolores! Kung hindi, mauubos kayo mga aswang kayo! Wow! Hindi mo mapipigilan ang pagiging aswang ng aking anak. Gusto mo akong subukan? Ah! Diyos ko po, nagbago ang itsura niya. Eric! Namula kanya mga mata, lumaki ang ngipin niya at humaba ang dila. Humaba rin ang mga kuko at naging matulis. Nagkaroon din siya ng buntot at nagkaroon ng pakpak. Tila pakpak ng paniki. Pero hindi ko natatakot sa'yo. Hindi ka man madala sa asin at bawang. Pero ang baril na ito, hindi ka nito paliligtasin! Eric! Mag-iingat ka! Bigla siya nawala. Mas mabilis na siya ngayon. Lansihin mo siya hanggang magdilim uli ang langit na hindi matuloy ang pagpapalit ko ng anyo bilang aswang.
Akin ang baril! Hindi mo makukuha ito! Tampapay mo flying kick na to! Eric! Ang baril! Hindi mo makukuha ito! Sa akin ang baril! Ngayon, dahil sa ginawa mong pagigialam, wawakwakin ko ang tiyan mo para maging pagkain ka na. Huwag mo gagawin sa akin yan, Ama! Patayin. Utang na loob! Huwag mo sasaktan si Eric! Gagawin ko ang gusto mo! Huwag mo lang sasaktan si Eric! Pakiusap! Dolores! Relax ka lang! Hindi niya ako maano! Anong gagawin mo? Hindi ka paliligtasin ni Ama! Talagang papatayin ka niya! Diyos ko, sabi mo, hindi mo pababayaan ang iyong anak. Ang taong nananalig at sumasampalataya sa iyo. Sa kaluluan mo, O Panginoon, ipakita mo sa akin na mas makapangyarihan kayo kesa sa kampo ng kadiliman. Panginoon, pakita mo sa akin ang iyong pagliligtas. Mga kampo sila ng demonyo at takot sila sa inyo, Diyos ko. Ituloy mo lang ang pagdarasal mo! Nawawala ng bisa ang kanilang kapangyarihan. Hindi matutupad ang nakatakda sa akin. Sige lang, ituloy mo ang iyong ginagawa, Eric. Diyos ko. Sino ka? Bakit hindi ko magawa ang maiting balak sa'yo? Ano kapangyarihan meron ka? Ang Panginoon ang aking sanggalang. Sa Kanya, walang anumang kapangyarihan ng kadiliman. At hindi sila magtatagumpay. Hindi! Hindi! Ginero! Nagdidilim na ang langit! Magtatago na ang buwan! Hindi! Hindi maaari ito! Hindi maaari! Kailangan na natin makalis. Makabutan tayo ng madaling araw. Hindi! Anong nangyari? Hindi ko alam. Ama, Bakit ako nakagapos? para maranasan mo rin kung anong naranasan ko nang igapos mo ko. Tanggalin mo to! Hindi! Pakawalan niyo ako rito. Dahil kung hindi, Wala ka ng itim na kapangyarihan, Ama. Magiging normal kang nilalang. Lahi ka man ng aswang, pero parang tao ka na rin. anong ginawa ninyo? Ang itim na bertud ng pagiging aswang ang kumukontrol sa atin para maging masama tayo. Mamuhay tayo ng normal, Ama. Nasisiraan ka na ba ng bait? Akala mo ba papayag ang mga kalahi natin? Babalikan nila tayo. Hahanapin nila tayo. Sa mga sinabi nyo, gusto nyo ring magbago. Dahil lamang sa lalaking yan, naantala ang kalagim-lagim na dapat na mangyari sa'yo. Kailangan ko siya, Ama. Isang taong may pananalig sa Diyos. Diyos? Yun ba ang kapangyarihan mo? Kaya hindi ka tinabla ng itim na bertod? Kaya hindi ko nagawa sa iyo ang pagpatay? Tama kayo. Ang Diyos ang nagprotekta sa akin. Itinuro sa akin ng mga magulang ko. Walang ibang mas mabisang panlaban sa mga masasamang elemento, kundi ang pananalig sa Diyos. Kasi kung mananalig ka, ang ibig sabihin lamang nun, ipinagkakatiwala mo sa Kanya ang lahat. Ang bagay na hindi mo kayang gawin. Sa Diyos, walang imposible. Lahat posible sa Kanya. Naniniwala ako na ang lahat ng nilalang niya, sa lupa man o sa langit, nakikita man o hindi, ay nilikha niya at para sa Kanya. Paano ako magiging katulad mo? Ama, Kahit gustuhin ko man ang gusto mo. Alam mo ang kalagayan ko. Hindi ko na matatakasan ang sumpang ito. masusundan ka lang nila kung nasa katawan mo ang itim na bertud. Pero dahil wala na ito sa katawan mo, hindi na nila tayo masusundan. Anak, Ama, sasama tayo kay Eric sa Maynila.
Aalis tayo ng islang ito para hindi tayo masundan ng mga kasamahan natin. Ako, hindi na rin ako magiging aswang. Dahil wala na ang itim na bertod sa katawan ko. Ay, magiging malaya na tayo, Ama. Magiging normal tayong nilalang. Nagbago ang mundo ni Dolores. Nakawala siya sa nakatakdang pagiging aswang. Marahil magre-react kayo sa kwento ko, Dark Shadow. Pero yun naman po talaga kasi ang totoo. Hindi bawang o asin natakot ang mga aswang. Pero yun po ang totoo. Hindi naman pala natatakot ang mga aswang sa asin at bawang. Kasi nga, parang tao naman talaga sila. Kumakain lang naman daw sila ng karne o hilaw ng karne kapag nag-crave sila at hindi nila makontrol ang itim na bertod na nasa kanilang katawan. Totoong mabisang sanggalang ang panalangin sa masamang elemento, panalangin at pananalig sa Diyos. Kaya hindi nagamit sa akin ng mga aswang ang kanilang itim na bertod. Sa madaling salita, naagaw ko si Dolores sa nakatakdang mangyari sa kanya bilang aswang. Normal na po siyang nabubuhay ngayon. Sumama kasi talaga siya sa akin sa Maynila at mula noon ay naging tahimik na kami. Ang nakatakda sa kanya na maging palahian sana ng mga aswang, ako na ang nagsilbing aswang sa kanya. Sobrang ganda talaga kasi ng asawa ko. Kaya napapadalas po ang pag-aaswang ko sa kanya. Ang ending po, marami kaming naging supli sa aming matamis na pagsasama. Ama, Anong nangyayari sa'yo? nasan si Eric? Ay, sumasakit na ang tiyan ko. Dolores, Manganganak na yata ako. pangatlong anak niyo na yan. Hindi kasi kayo nagkukontrol. Gusto naman namin ni Eric eh. Walang hiya talagang Eric niyon. Ayaw niya maging aswang tayo, kayo pala. Ikaw ang aaswangin niya araw-araw. Alam mo naman, At ikaw Ama. naman, anak. Parang sobra naman. Ang bilis mo namang magparami. Bilis mong mabuntis, anak. Ama naman, ang sakit ng tiyan ko, nagpapatawa pa kayo eh. Ay, anak naman Okay lang. Pagod na Okay lang ako maging palahian basta normal Anong na tao. ginagawa niyong yayo eh? Ama, aray ko, tulungan mo na ako, manganganak na ako. Ay, anak, anong gagawin Dali mo ko? na ako sa ospital. Shout out time. Shout out po natin si Kataki-chan from California, Ramram Reparado, Mukbangers, Jad Maker, Chona Muntis, Foodcake Miriam, Juanita Par, Eli Mancera, Kate Steph, Arman Valmonte, Leynette Terraparado, Ang Pahina, Chamomile, Yolanda Pabregas, Cherry Mukbangers, Adoracion Espirito, Reggie Noob Gamers, Luella Centina, Rachel Sonyo, Rhea Ping, Edmund Reyes, Carmelita Timplagalas, Wena Andraje, Jong Kiss Rex Pisho, Susan Mabuti, Giselle Wagon, Mayay Tablag, listening from UEA, avid listeners po, Dark Shadow. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dyan lang muna po ang ating shout out and of course, pasalamatan po natin ang ating mga channel members na sina Simple Cooking, ang ating bagong regular members. Kasama sina Brian Velasco, Tamol Tansapobia, Midnight Blue, Aida Odebellas, MG Alisondra, Almira Aludo, Edong Bulalo, Tony Boy, Jenny Villanueva, and of course ang ating affiliate channel members na sina Baikong Tausi at Ate Jonna Vlogs. Maraming salamat po sa inyong suporta. It is better to give than to receive. Kaya mapalad po kayo
na patuloy na sumusuporta sa amin. Pagpalain po kayo lagi ng Puong May Kapal. Ito po si Dark Shadow, nagpapaalam. Magandang gabi.